Good day, everyone. We are so happy to have our second podcast by the Philippine Society of Hypertension. We call it the PSH Usapang Presyon Podcast. Again, I am Dr. Alejandro Bimbo Diaz, the current president of the Philippine Society of Hypertension, and I am very proud to invite for this second segment of our podcast Dr. Alberto Atilano, our past president of the Philippine Society of Hypertension, likewise a past president of the Philippine Lipid Atherosclerosis Society, uh, to discuss should we actually advocate measurement of blood pressure at home. So this podcast is for the general public to learn how to take your blood pressure at home with accuracy. So welcome, Dr. Abet. Thank you, Dr. Diaz, for inviting me to your podcast. Hi, everyone. I am Dr. Alberto Atilano, one of the past presidents of the Philippine Society of Hypertension, and my privilege to be a guest for today's episode. Okay, so let's go to the meat of our discussion, Dr. Abet. Bakit nga ba mahalaga na turuan natin ang publiko ng tamang pag-measure ng blood pressure? Alam natin na lagi na lang natin naririnig na pagka digital or automated blood pressure device, hindi yan accurate. Kailangan yung pinapakinggan pa rin ng may stethoscope or aneroid or mercurial na hindi natin ginagamit. So gusto natin na i-empower ang mga publiko natin na nanonood dito na matuto silang tamang pag-measure ng blood pressure. Kasi palagay ko, sa clinic, office, madalas mataas ang blood pressure na kung minsan dahil sa stress, anxiety, ito mataas ang blood pressure, hindi naman pala accurate. So gusto natin makita na kung talagang high blood sila, kahit nasa bahay, i-double check nila, mataas pa rin. So maybe we can discuss that. Ano ba ang ibig sabihin ng office blood pressure measurement at saka home blood pressure measurement? Okay? So, Dr. Abet, anong masasabi mo sa automated blood pressure measurement device? Well, at the present time, ito yung napaka-practical na device to measure the blood pressure at home. Mm-hmm. Yeah. Kasi, syempre, ang mga sa bahay, hindi naman lahat ay accurate yung kanilang blood pressure recording using the traditional device na mercurial or even the aneroid kasi gagamitin pa nila ang stethoscope. So, mas kung tayo ay nagdadalawang isip na baka hindi accurate ang digital versus yung gagamitan mo ng stethoscope, mas malaki ang possibility na pwede magkamali gamit ang stethoscope doon sa, we call them the Korotkoff sound, na para malaman kung ano yung systolic blood pressure at saka ano yung sa ilalim na diastolic blood pressure number na accurate. Kasi kung mabilis ang pag-release, minsan hindi natin naririnig yung tamang number one error is yung diastolic na ano. So yung digital, inaral na ng mga kaukulang authority ng sa blood pressure na very sensitive doon sa I think you are aware of the oscillometric na method of checking the blood pressure, the real pressure of the pulse, no? So tanggap na natin 'yon na if we are talking about the better and more accurate reading between home blood pressure recording at saka office, well, ang home blood pressure has been shown to be more in keeping with the yung ambulatory blood pressure na gold standard natin for really determining the real blood pressure of an individual. So yung home, mas malapit dun sa ambulatory blood pressure. Yung office, kagaya ng sinabi mo, Doc Bimbo, ang daming factors para
maging false hypertensive breathing ang nangyayari sa clinic. No? So, yun ang explanation doon. Thank you. Maraming salamat, Dr. Abet. So, ulitin ko lang, yung sinabi ng Dr. Abet kanina na yung may sound pinapakinggan, depende yan sa nakikinig. Kasi may nga tinatawag tayong Korotkoff sound, at pagka hindi well-trained, yung nagkumukuha, at kailangan ng training kasi yun eh. Naalala ko noon, nag-hypertension course tayo, nag-check, mayroong pinapasounder, papakinggan. Then na-realize ko, iba-iba yung pag-measure ng blood pressure, lalo sa diastolic blood pressure, no? Iba-iba. Samantalang nung nag-digital tayo, kino-compare natin, medyo mas narrow, may pagkakaiba pa rin, pero halos pare-pareho na ang kuha ng blood pressure. At ulitin ko, sabi mo na dahil pag sa clinic, medyo nagmamadali, nag-stress, may konting stress, may anxiety, this can lead to a higher blood pressure than expected. Samantalang pag sa home blood pressure, basta tama, nakapagpahinga, relax for 30 minutes, kung nagtrabaho, naglamlansa, nagmalengke, at pag upo mo yan, kailangan mag-rest ka ng 5 minutes, magagawa yan at hindi nagmamadali kasi yung tao. Samantalang sa clinic, next patient, hindi, parang ang hirap gawin yung 5 minutes rest. So, thank you very much, Doc Abet, for emphasizing that. So again, nandito na tayo sa segment ng paano nga ba ang tamang pag-measure ng blood pressure. But this time around, Doc Abet, i-emphasize natin ano yung mga common mistakes, ano yung mga mali sa pagkuha ng blood pressure na kumisan hindi naman alam ng mga tao. Kaya nakukuha ng blood pressure is inaccurate. So paano nga ba natin magagawang more accurate ang pag-take ng blood pressure? So here, nandito natin ang ating kasama sa Philippine Society of Hypertension. Siya yung volunteer, si Tisha, ay kukuha natin ng blood pressure. Unang-una, sa setup pa lang, Doc Abet. Napansin ko na naka-cross-leg siya. No? So, yan ang mga kailangan naka-relax yung parehong paa. Okay, so baba natin. Yan. Pangalawa, napansin ko rin na may hawak ang cellphone. Yung mobile phone, kailangan itabi muna natin. So, pangatlo, looks like may iniinom siyang kape. So, iniiwasan natin yun. Even before na makuhanan ng blood pressure, kailangan hindi nakainom ng kape. No? And then, tama naman tong level ng braso para makuha natin na sa kasing level ng heart ng pasyente itong kanyang upper arm. So, ito yung digital device na nakikita nyo. Well, we are using here the Omron device because na-validate na ng Philippine Society of Hypertension. I think that 3 models ng Omron na-validate, and we have to be sure na may nakalagay na logo ng Philippine Society of Hypertension yung kanilang binibiling Omron device. So, ulitin namin, kung walang validation, may nakadikit doon ng PSH, tanungin nyo kung ito ba ay yung model na 7156, 7120, or 7121. Kasi kung minsan, may nauubos yung hindi natatakan. But most of the validated, dapat may tatak na validated by the Philippine Society of Hypertension. Ibig sabihin, nagdaan sa pagsusuri ng mga eksperto sa Philippine Society of Hypertension kung tama nga ba, accurate ka ba pagkuha ng blood pressure. Kasi napakaraming models yan, digital device. Yung mga nabibili sa online, kung saan nanggaling, hindi ho namin re-recommend po yun. So para makasigurado tayo na tama yung device, tanungin natin kung yun nga ba yung validated by the Philippine Society of Hypertension. May sa pagod Abet na napansin, medyo tense So, relax ka lang, Tisha. Kailangan sandal ka lang. Yun. Tapos medyo, pansin ko, hindi ka huminga. Hinga na lang, Hinga lang, malalim lang. At saka, paghinga sa tiyan, belly breathing. Hawakan mo tiyan mo. Hinga. Pataas Palaki ng tiyan. Parang relax. Kasi kung minsan, tense pag gano'n paghinga, natitense, mataas pa rin ang blood pressure. So gusto natin mag-relax, and then, 5 minutes na nakaupo ka muna dyan. Kasi gusto natin makuha yung tunay na resting blood pressure. Kasi ang tunay na hypertension is prolonged
prolonged hypertension, mataas ang presyon, ng pag-pump ng dugo, coming from the heart, at even yung pag-relax na yung puso, mataas din ng diastolic blood pressure. So, dalawang numero, di ba? May meron sa taas at meron sa baba. Maybe Dr. Abet can explain that later on. Pero dito tayo focus sa tamang pagkuha ng blood pressure. So, tama na ba yan, Dr. Abet? Kung gusto mo pang improve pa? Sa itsura, mukhang tama naman. So, ipagpalagay natin si Trish ang kukuha ng sarili niyang blood pressure. Okay. So, may makikita tayo ditong button na nakalagay start. So, pwede na, Trish, you can press. Yan ang maganda sa digital na madaling matutuhan ng pasyente ang pagkuha ng blood pressure. So, while waiting para yung pagkuha ng blood pressure by this Omron device na validated nga by the PSH, anong i-advise mo, Doc Abet? How many times ba kukunin para ma-average? Tama, Dr. Diaz. Kailangan na 3 times na uulitin natin yung pagkuha ng blood pressure and look at we take the average or the mean ng 3 readings. How many seconds, minutes in between per reading, per measurement? 1 minute apart? Pwede na ang 1 minute apart. Basta the patient will be relaxed. Total, nakalagay naman dito pag nakuha na niya. Okay. Maganda yung reading niya, 106/80. So, heart rate, 78. Okay. 78 ang heart rate. So, natin. Pipindutin mo lang yung stop. Stop. Trish. Ayan. Tapos, okay, pwede na ulit. After 1 minute na tayo. 1 minute na, start na ulit. Yan. In the interest of time lang, kaya medyo binilisan namin. No? Yeah. Pero actually, yung unang niyang pag-take ng blood pressure ay tama, position. So, tingnan natin kung more or less ay malapit doon sa... Kasi ang blood pressure, nag-iiba-iba. Pero dapat hindi masyadong malaking agwat. Kaya yung unang blood pressure, kung mataas, mas importante magkaroon ng second and third measurement. At kung mas mababa yung dalawa, yun lang i-average yung dalawa na lang. Pero kung halos magkakalapit naman yung una, pangalawa, pangatlo, pwedeng i-add and then i-average divided by 3 kung ano yung umabas na blood pressure. So, sumunod na reading, 109/78. Alas, magkakalapit na. So, pwede mo lang i-stop. Stop. Tapos Pangari, 1 minute na. Huwag masyadong matagal at huwag masyadong mabilis. Pero kasi nag-recording lang tayo, sa totoo, you have to wait for 1 minute bago mo tipain ulit. So pagkikita mo, para tayong nasa aeroplano, no? Yung pilot, maraming checklist bago paliparin. So ayaw natin sumakay sa aeroplano na pilot. Lipad na tayo. Wala ng mga check. So nakita mo maraming kaming ginawang checklist, position, startup, huwag mag-iingay, walang noise, walang text, walang radyo, tamang position, hindi nagkape for more than 30 minutes, hindi nag-exercise, at most importantly, 5 minutes naka-rest muna bago i-set up yung blood pressure device. Pwede na? May i-add lang ako. Sometimes, pwede mangyari yun na masyadong mahigpit itong yung ibang pasyente nagrereklamo na nasasaktan sila sa sobrang So pag nagreklamo yung pasyente or kung sakaling ikaw yung kumukuha at nahihigpit, uulitin lang na titingnan maigi na tama yung lagay nito na hindi masyadong mahigpit. Another possibility is may nangyayari sa timing ng pagbeat ng heart. So pag very irregular ang heartbeat, mag-error ito. Maglalabas ng error. So make sure na regular yung heartbeat natin para accurate itong blood pressure. Pero automatic naman, because this is very sensitive, it will register an error in the reading kasi iba-iba ang timing ng takbo ng puso. So ulitin ko po, itong accuracy ng BP, very special na
accurate siya para dun sa mga tao na regular ang rhythm ng puso. Ibig sabihin, wala yung nag-skip beats. Kasi pagka merong, pambihira yun kung may mga irregularity. For example, may atrial fibrillation. Irregular lang pala. Talabas doon, error. Pagka nakita namin yon na nag-error, pupulsuhan namin yung pasyente. At pagka yung pulso nag-skip siya, hindi namin dapat na ituloy ito. Kasi hindi niya mapipick up ng accurately. Pag merong irregularity, like for example, atrial fibrillation, that may even a warning sign na baka may irregularity at i-determine yan by doing ECG. But otherwise, sa pangkaraniwan, ganito lang ginagawa natin. So for example, kita mo, mas na-relax na si Tisha, medyo bumaba na 101 na systolic blood pressure. From 109, 107, 109, 101. So, i-add mo lahat yon and then divided by 3, that will be your blood pressure that time. For example, you take it in the morning before breakfast, before coffee, umaga. Then sa gabi, you take your blood pressure again before dinner, okay? Yun ang mas magandang pagkuha ng blood pressure. So meron kang average ng blood pressure sa umaga, 3 times, sa gabi, 3 times in average. Then, pwede mong i-record yon and then when you, for example, go, kung pasyente ka ni Dr. Abet, for example, magsasabit ka ng blood pressure diary. At yun ang iyong home blood pressure measurement, which is more reliable sometimes than office blood pressure kung hindi properly taken. But of course, sa office, we always try to maintain a standard na paano nga bang pagkuha ng tamang blood pressure sa office. So, inaalay natin, kung na-nervyos, kung napagod, tinatanong natin, huwag muna kuha na ng blood pressure. Kung hindi ka pa nakapagpahinga. Next patient muna kung nakapagpahinga. Doc Abet? Another possibility, ang source ng error, ng reading dito, pag hindi angkop yung cuff size sa braso ng pasyente. So, bihira naman yun. No? Mga pasyente, sobrang laki ng braso, kailangan special na large size yung cuff na bibili nila. Sasabihin lang naman sa Mercury or Watson na malaki yung braso nila, so they need a larger cuff size. So pag maliit kasi mahigpit, mag-error yan. So kung masyado naman malaki ang cuff size, maluwag, hindi masyado napipick up, mag-error din ito. So yung tama lang sa braso, pag bumili kayo, you try the cuff. Kung tama lang sa braso nyo, yun na yun para makasiguro kayo na maganda ang reading. Okay, so ulitin ko, pagka yung ito kasi 7156 na model, nag-a-adapt ito sa different sizes. Pero kung ibang model na hindi ganito, pwede kayong, kung pampabiling pang-measure ng blood pressure, pwede naman kayong kumuha ng large cuff, kung medyo may malaking braso sa pamilya, and then regular cuff. Kasi bihira naman natin kinukuha yung pag-pediatric na cuff yung maliit. But basically, it's the regular cuff and larger cuff kung may mga malaking braso. Huwag natin ipilit yung, mararamdaman niyo yun, para napupulit yung strap Pagka gano'n, huwag nang ituloy. Ibig sabihin, masyado malaki. But this kind of model na nag-a-adapt sa different sizes. So ito yung improvement kasi ng ginawa ng company ng Omron para mas maging accurate ang blood pressure measurements. So, maraming salamat. Thank you very much, Doc Abet. Palagay ko, ang Philippine Society of Hypertension is one of the few hypertension societies around the world, in the world, na who is reaching out to the public advocacy of teaching them, educating them how to take their blood pressure. As we always say, yung hypertension, di ba, sinabi namin noon na silent Wala kang nararamdaman. Before you know it, tumataas na palang blood pressure mo. At kung hindi makontrol, this can lead to some komplikasyon sa puso, sa kidney, at sa brain. Like for example, my stroke. Or even later on, pwede mag-lead to also conditions like dementia. So, I'm so happy today that Dr. Abet Atilano is able to explain to us what's the difference between the regular blood pressure monitor and what's the advantage of using digital blood pressure device and teaching us how to actually
correct the common mistakes na nakikita natin sa pag-take ng blood pressure. So there's no reason, walang dahilan na sasabihin natin ay hindi accurate ang digital device because it's not the device itself but the methods of how is it taken. Dr. Atilano, meron ka bang any closing advice sa ating viewers kung ano nga ba dapat na gagawin natin now that marunong na sila at least kung paano magkuha ng blood pressure at paano sila makikipag-interact with their doctors with their home blood pressure measurements. Okay. Mahalaga na makukuha natin ang information sa mga pasyente natin, Dr. Diaz, ang blood pressure nila sa bahay para alam natin kung nakita natin ang accurate yung blood pressure nila sa bahay, mabibigyan natin ng tamang advice, no? Pag mali ang information na nakukuha natin sa blood pressure natin sa clinic or sometimes kung hindi nila alam gamitin yung digital, mali ang kuha nilang blood pressure, hindi accurate, dalawa ang problem doon. If it is truly mataas, nalalagay sila sa alanganin, ang kanilang kalusugan ay maapektuhan. Kung hindi naman tama yung reading na mataas, na hindi naman pala mataas ang blood pressure, malalagyan sila ng tinatawag natin ang anxiety reaction. So, maling akala na hypertensive sila, pwedeng mali ang gamutan, pwedeng mas nalalagay sila sa kaba or yun ang problem pag hindi accurate ang pagkuha ng blood pressure. Kaya itong digital na device, napaka-importante na madaling maaral ng pasyente na makuha niya ang accurate na blood pressure sa bahay. So maraming salamat. Thank you very much, Dr. Atilano. I think this second episode of our podcast, Usapang Podcast, Philippine Society of Hypertension, has been another successful one. At ang probably isang magandang topic na susunod natin, meron ako naisip na guest sa next podcast natin, ay pag-uusapan naman, ano ba yung tinatawag na white coat hypertension? Ano yung ba tinatawag na mask o nakamaskarang hypertension? Napaka-importante na matutunan natin kung anong ibig sabihin ng mga terminology ito sa hypertension. So, with that, maraming salamat. Ako ulit si Dr. Alejandro Bimbo Diaz, ang presidente ng Philippine Society of Hypertension. Ako din si Dr. Alberto Atilano, isa sa mga doktor na nagbibigay halaga sa inyong kalusugan. Ating tandaan, health matters. Better blood pressure, better lives.